Mga paanak po ni Future. Anak ni Future to. Tricolor dappled. Yan, cute. Ilang months to? Wala pa po itong isang buwan. Ah, Siguro talagang sobrang bata. 2 to 3 weeks pa lang po ito. Okay, padede tayo. Sinong dedede? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron tayong commercial space available for rent. Ideal yan for kiosks and other businesses. Dito yan, Alex, ha? Park and Train EDSA, beside Walter Mart, baba ng Roosevelt LRT Station. Contact us at 0917-123-2117. For bigger spaces, contact 0917-811-0214. Ano, mga busog? Busog. Mga nakain. Anong oras mo ba pinagatas yan? Ano po, alas 8. Busog. Yun o, mga Yun, naglalaro sila, oh. Ito direct, pag mga 4 months na sila, lilipat ko na sila dun. Ay, busog, ayaw. May bago ng borders uli yung ano. Ito. Oo. Hindi ko sila direct binibreed ng sabay-sabay. Kasi pag nagsabay-sabay, ang daming anak eh. So, binabay batch ko sila. Ayan o, ayun o. Pero yan direct ang kagandahan pag breeder ka. Makikita mo na yung mga paanak mo. May hina pang sumuso ngayon. Busog. Dahil director kong hindi sapat ang gatas, Yes, sir. hindi ka bibigyan ng magandang structure. Kaya para sa tao nababansot ko sa hayop nababansot. Kaya ang sacrifice. Ito yung may belt. Ito yung may belt. Ang Makulit. ang ginagamit po naming milk niyan sa anin. Sa anin milk. Pero Ayaw. madalang kami gumamit ng replacer. Dahil hindi naman lahat ng replacer ay iba Hindi rin maganda yung quality. sira ante yan. Pero hindi naman lahat. Yung may belt na yun, makulit eh. Pero pinaka-cute ko direct yung sabi mo nga yun. Cute na cute talaga ako dun sa isang lalaki, kaso lalaki. Oo. Ang kay Sir Felix pa sa direct ito. Ito. Yan ang nakuha niya. 2 barako. Nawili na sila ro eh. Opo. Ganyan po, para mag-build din sila ng muscle. Ito direct observation ko. Yes, sir. Bago ka makapagpalaki ng bottled feed na kids, kung mabibili mo ng 100 ang litro, gagastos ka dyan ng minimum na 20,000. Oh, grabe. Saan ka naman bibili ng 100 per liter? Noon nabibili namin ni GRA, 190, di ka? May 200 pa. Pinakamura, 160. So, kailangan na may kaibigan ka na dairy farm. Kung kayo walang sarili, para bigyan ka ng supply. Pero sa case nyo, wala na kayong problema sa milk. Wala. Marunong na kami, bukod pa kami na, kung nagsisimula pa lang kami, may supply kami sa aming mga kaibigan na Nauna. dairy farm. Kami direct, nagsisimula pa lang kami sa saanin. Pero daily nakaka 20 liters na kami, minimum. So kung ano lang yung kulang, yun na lang po yung bibili namin. Nasuso. Lakas yung may tunog pala eh. Yan po direct kay isang bote, isang kambing. Oh, talaga? Opo, busog lang po sila ngayon eh.
Kaya gaano ko laking pera. Everyday. Sa 3 buwan. Everything. Ano po? 3 buwan. Yan po direct kapag hindi mo hininto, kaya niya maka 3 to 5 liters. Kada pasuso, 1 litro. Kaya ako direct, mas gusto ko pa mga twins lang yung anak. Pag nag-triplets, quadruplets. Problema rin. Hindi naman, medyo problema lang direct kasi aalagaan mo pa. Gagastos pa ng sa gatas. Dagdag trabaho ba direct? Hindi naman malulugi dahil basta't maganda ang presyo. Pero hindi pwedeng ibenta ng mura dahil doon pa lamang sa milk niya. Malayo na. Dahil sa US, di ka ano bang proseso yung ini-inject sa halimbawa doon sa mga sa anin or anglo, Embryo transfer. embryo. Ang purpose lang nila okay. noon, may sapat na gatas. Oh, O di ba? Ang sabi ko kay GR, sa nakikita ko, kung yun lang ang purpose noon, mag-alaga tayo na sa anin. Bigyan natin sila ng sapat na gatas. At pag umalak ng halimbawa triplets o twin, itira mo lang may isa. Sacrifice. Eh, positive. Ang ginagawa din po kasi sa US para mabilis maparami. Yun nga po, embryo transfer. Maraming embryo, tigig, ibibigay sa mga milking goats. So sila yung magdadala ngayon ng lahi ng bower, kahit hindi sila bower. Surrogate. Opo. Yun ang kagandang isa pang advantages noon. Pero doon sa pangangailangan ng sapat na gatas, may paraan. Sa akin naman, nung para maraming mapalahi, edi alagaan mabuti ang bak. Para habang malakas ay pakinabangan. Kulit. Mamaya direct pag nakita mo yung mga barako dyan, sobrang Mas kukulit. makulit. Yun nandito direct. Sasampahan yan direct, magkakahilera. Ang kulit niyo ano, ni Bel. Oh, Kakatuwa rin, ito. Makulit nga. Yung kapatid niyan direct, nandun sa kabilang farm. Isa lang yung winalay ko dyan. Imagine nyo direct. Ano? Talagang magkakamasil yan. Ay, takbo direct eh. Dito muna tayo direct sa ano. Last na location dito Okay sa ka na? Farm 1. Ang taga-alaga ko dito sa Farm direct, isang tao lang tigisa. Pero ang trabaho lang nila, magpakain at mag-alaga. Yung maglinis direct, ibang tao na yun. Iba yung tagalinis. Opo. JR, dito naman, sa section na to. Dito po nakalagay yung mga for sale naming barako. For sale to. Opo. So, kahit sino pumunta dito, pwedeng makapili na dito. Opo. Kasi nagkataon direct, mas dominant yung mga bigay na lalaki sa amin. Mas madami. Mas breeding, mas marami. Ngayon direct, baliktad naman, mas maraming babae. Oh. So ito po yung sa previews namin. Ibababa naman po natin ito, direct, para makita mo kung Makita gaano rin. ka-agresibo. Okay. Sige yan, baba natin. Dati po ito yung bahay ng rabbit. Nag-invest din po ako sa rabbit nung uso dati ng pandemic. Tinigil mo ang rabbit. Mataas po ang supply, kaunti yung demand eh. Oh. Pati ang problema po sa karne ng rabbit, hindi po kinikilala ng mga Pinoy. Ayaw ng Pinoy, no? Opo. Kasi parang iniisip nila ang rabbit as pets talaga. Hindi sila pangkatay. So, hindi tinatangkilik po yung karne. So, Mainit na po, ma'am. wala pong namimili sa rabbit. Dito po tayo, direct. Ay, Medyo dito tayo. mga wild po yan. Mga Wild lalaki to. na po kasing mga in-hit mga yan. Makikita nyo, direct. Sobrang wild ng mga barako. Di ka, GR, puro registered abga yan. Opo. Oh. Mga ABGA registered na direct yung mga kambing natin. Mga may papel po galing US. Galing mga US. registered. Opo. Kasi ang mga nanay at tatay po nila, imported, registered po. So, Automatic yung anak, ano rin, qualified na qualified register. na po na to register po. Yan direct oh, makukulit. Kapon nga direct, magkakalinya yan 10.
Nagsasampahan. Yan, mga katulad niyan, Direk, oh. Nakalinya na yan. Ayan, Direk, oh. Ayan, oh. Oh, sasampahan na yan. Ganyan, Direk, ang barako, eh. Grabe. Kaya nakakatuwa din, Direk. Pero hindi sila marunong maluwag, Direk. Mga ganyan lang talaga ugali Makulit nila. talaga. Mas makulit sila, no? Opo. Pag sa babae, Direk, hindi yan magaganyan, eh. Tatakbo-takbuhan lang. So, lahat yan, Direk, available pag may nagustuhan si client sa mga nakapanood. Yan. Mga ready to breed na din yung iba dyan, Direk. Pwede na Ready na. gamitin. Opo. Ah, halata naman, Direk, eh. Nasampa na. Pansin nyo, Direk, kung sino pa yung mas malaki, siya pa yung nabubuli. Mas makukulit yung mga maliliit, eh. Ito talaga, Direk. Talaga naglagay kami ng playground dito. Ayan, para makapag-exercise sila. Kumbaga, Direk, pag nag-gym ka, paano ka lalaki kung hindi mo na-exercise yung muscle mo? So, ganun din sa kambing. Kailangan ma-exercise yung katawan nila para lumaki yung katawan. Diyan, Direk, may makita ka. Ear tag ay kulay green, ear tag ay black. Pag black, ang ear tag kay Dinar. Kay Dinar and Black. May dalawa dyan ang ear tag kulay green kay Hunt. Oo. Kay Future, wala pa Yeah. dyan, Direk. Ah, wala kay Fisher dito. Mga bata pa kasi. Wala kayong artificial insemination. Sa wala pa, Direk. Kasi ang alam ko, mababa pa ang success rate sa kambing. Sa baka, Direk, parang Okay na develop na talaga. Pero sa kambing, Direk, wala pang mababa pa yung chances. Eh. Kaya ang gawa namin, Direk, pasampa talaga sa barako. Yung traditional way. Pero eventually, pwede mong ikaw mag-process ng semen. Yes po. In the future, Direk, kung pag-aaralan din naman yan, Direk. Eh. Pero ngayon, muna? Sa iba muna focus. At tulad nga, Direk, noon last time, hindi naman ako marunong mag-ultrasound. Ngayon, ako na lahat na nag-ultrasound ng kambing. So, malay mo to, Direk, pagbalik ko, nag-AI na ako. Oh. Pero kung na-perfect man, faster yun. Ano po? Faster yun. Po. Totoo po yun. Pati pwede mo rin maibenta yung similya. Oo, pati yung similya. Kasi ang problema direct sa mga stud service, hindi mo alam, baka mamaya may dalang sakit yung papasampahan. Pag na-infect yung barako mo, damay yung buong herd mo. So pag yun nga, yung sabi nyo direct na AI, mawawala yung risk na ganun. So yung goat industry naman natin direct, developing pa lang din naman eh. Kumusta pala yung goat industry? Mas malaki na ngayon. Sa tingin ko direct sa nakikita ko, mas maganda ngayon ang takbo ng goat industry. In terms sa genetics, sa population, marami na ring breeders eh. Madami na rin. Yun nga lang, tuloy-tuloy lang. Wag silang hihinto kapag nagka-problema. Face the challenges lang. Yun, katulad ko direct, yan. Dati naman, hindi naman ganyan yung mga kambing ko or ganyang kadami. After 3 years, yan. Sobrang layo. Malayo na direct. Pero marami pa rin akong kailangang ma-achieve pa o matutunan. Move tayo, sir. Opo. Kain muna po tayo Break direct muna. ng Kain muna tayo. Lunch. lunch, then afternoon, doon po tayo sa kabila. Kasi nandun direct yung mga buntis, mga bibilog Nandun sila. talaga. Sir HBR, kamusta yung yung tree plantation mo? Malalaki na... Malalaki na, yung mga naras. Oo. Lalaki May na. malalaki na sa hita, may Hindi ko na, siguro after 5 years pa ulit natin Pwede na i-harvest. Ay, hindi pa. Ah, Tagal pa yun.
Pero registered na lahat sa Na-register. DNR. Galing. Lalaki na Iba direk. na itsura ngayon, sir. Iba na, malaki. 3 years na nakaraan. Lampas gahita na direk eh. Dati ano pa eh, parang ganyan pa lang eh. Bagong tanim pa lang. Kasi yan, yung naunang lumaki, siya ang unang lalaki. Pero yung maliliit na naipit, doon na yun. Hindi siya makaka-recover doon. Dahil malimit naman siya. Sadya namang, kaya yun ay malimit para ang takbo niya pataas. Taas. Kasi kung yung dalangan mo yun, puro pabuka. Maggaganyan po, no? Ang katawan ay Hindi, bulok-bulok po. iigse, puro sanga. Kaya na. Kamusta po yung ano, yung, di ba, kinat niyo yung taas dati? Nag-work yan? Yung, Kinat niyo dati, nag-prune kayo sa taas dati. pwede rin naputol, pwede rin hindi. Pero dapat talaga ay pinuputol. Para mas mataba. Kaba. Sige Ay, po. mahirap magputol, dami. Ano? Ako yung nag-imbis, nakapanood ako sa TV noong December sa mga YouTube nung mga hani-hani. Oh, Eh ako nag-imbis din ako sa may honey kayo? Ay, masarap yung ano po, yung honey na nara. stainless beer. Meron po dyan direk. Dabis daw nga yung ano eh. Yung Sanara. Bumili ako ng 125 colones sa Sorsogon. Dabis ang kanyang hane. Mag-harvest ako niyan, director, ngayong mga April, katapusan ng April. Nang i-install yung mga yan ay February, last week ng February. So, parang isang taon na. Ay, na. May hane na yan. Nakakatuwa ang istorya ng ang istorya ng ang pamilya nila, ang parang ano ba yun, parang kultura nila. Ikinalat ko yan doon sa farm. Okay? Yeah, direk. Tapos na tayo dito sa Farm 1. Okay. Doon talaga direk sa farm to malaki talaga yung improvement. Kasi nung una, Parang pa lang talaga. Parang wala pa yung farm to nung ano. Maisan lang talaga. O maisan lang talaga yon. So doon, medyo develop na po doon. Bakit walang date yung pinagawa mo? Kalimutan. Sabi ko parang si director ay magpapabalik-balik pa dito ha. Pagduluobin ni director. Opo. Eh walang date eh. May blanco po para sa susunod na bisita. Ano lang. Titay pa na lang ng data na direct. Oo. Tayo ng farm ano? Tawid. Tatawid lang direct. Doon direct sa kabila, mas maganda. Hindi ka natatawid. Hindi ka na tatawid. Mas safe doon. Saan kayo nagtatanim ng corn ngayon? Doon po sa... Katabi yun nung pinuntahan natin sa farm doon. Yung nara po. Oo. May nakabili ako ng lote doon. Tapos May nabili kayo ulit. Meron din po dito sa kabila, sa farm to. Konting maisan lang nga po. Dapat ay may lalagyan ng sabaw. Di bawal pong mag-binge eating. Hipon, sumikat. Vanity. Yung maliliit. Na mas maliliit. Parang saan po yung mga bote na yan? Sa gatas po. Sa gatas. Pero pang hayop lang. Sa hayop. Ikaw Ako, nagmamanage na to. sa ngayon po si daddy pa eh. Ginaguide pa po ako. Kasi more on mechanical. May nabibili ka niyan? po yan eh. Mostly sa maintenance po ang trabaho. dyan. Maintenance. So, Ako naman po civil ako. So ginagamay ko pa po yung mga maintenance ng mga heavy equipment. Sir HBR, mechanical po kayo? Civil po ako. Civil ka rin, sir? Civil din yan. Ayan ako. Pero marami na pong alam yun sa mechanical. Mga Yan equipment. direct. Dati Pero- ano? Ay, pati to sir, sa inyo pa ng mga to? Ali po? Paupa nyo rin to, sir? Hindi. Sa... Panghakot ko yun sa aking gasoline station. Ayun sa gasolinahan nyo. Oo. Pero ito direct yung na-invest namin ngayon. Ito na, ang dami. Drum ng silage. So, May laman po lahat to, tamo, sir. director, ano? Apo, hanggang po dun sa dulo. Yung mga nakaangat pong yun, wala po at Yan ang laman. wala. Kaya napilitan ako magtanim ng summer. Dahil ng computing ko, actually, sabi ni 3.5 drums per day. Diga, yung dalawa. Ngayon, nung computing ko, mag-harvest pa ako tatanim ako ng June, July, August. Katapusan pa ng August ako mag-harvest. Almost 6 months na walang tanim. Summer. Kulang ako ng mga 12 tons
So, napurusa ako magtanim ng summer. Kahit ako doon ay nagdidilig, walang irrigation. Tapos sabi ko, mahal naman na rin. Ngayon, mas makakamura ako kung ako'y bibili ng corn silage. So, sabi ko, JR, para hindi magpabago-bago ang pagkain ng ating hayop, kailangan produkto din natin, produce natin yung pagkain. Para kontrolado yung lahat. Oo, alam natin na yan talaga ang kinakain nila. Opo. So, mas malaking gastos, pero yung target ko lamang ay yung iisa yung quality. Yun ang nangyari ho. Isipin mo, dami ho yan. Ang dami. Ang wala lang laman diyan ay yung Yung nakapatak sa nakatindig. likod. Pero ari, may laman ito. Ito po lahat direct pwede na yung pakainin. Fermented na po yun lahat. Lahat to. So kung hindi maganda ang pagkakagawa mo ng corn silage, sabi, may mga singaw, may mga kompaksyon, mahina. Yun ay kung tatagal ng 6 months, maraming bulok. So kailangan sure ka na yung pagkakagawa mo talagang Maayos. maganda, maayos. So kahit pa yan ay abutin siguro ng 1 taon, mananatiling yung quality maayos. So kung hindi mo inayos, pag naman hindi maayos ang pagkakagawa, wala namang problema kung mga after 1 month, 2 months gagamitin mo na. Okay pa yun. Pero yung matagalan ng stock. Magkano yung biniling isang drum na ganyan, sir? Drum lang po. O yung drum lang? 1,350. Ang bili ko sa San Jose, Batangas. Dito sa Batangas? Oo. Dito po tayo direct Yes, sa sir. farm to. Farm to po ang tawag namin dyan. Farm 1 dun sa Tawed. Apo. Dito po farm to. Pero goat farm din po lahat yan. Tapos may konting taniman po ng mais. Oo. Yan direct. Ano ulit? May pangatlong tarpaulin. Sir, thank you. Pag laging punta ko, may tarpaulin. Bale, dito direct. Ito yun. Ito direct dati yung maisan. Opo. So, sabi namin dun sa previous vlog, gagawa namin ng goat house. Na-develop na po namin somehow. Yan. Ang goat house po natin dito ay sa Bower Maternity House, pati sa mga saanin, sa mga ginagatasan. Maternity. Apo. Bower at saka saanin. Yung po mga buntis na po sa Farm 1, dito po namin nilalagay sa maternity house. Dito na po sila aanak. Oh. At magne-nurse nung anak nila for 3 months bago po iwala yung mga anak po nila. Maternity house. Tapos ito yung saanin. Saanin. Dito po kami Dairy nakuha house. ng gatas. Apo, sa saanin. Sa kabila. Saanin. Dito muna po tayo sa kanan. Tapos So, dyan po. ito naman saanin. Okay. Tapos ito naman po. Yan. Taniman pa din po namin ng Mais mais. pa rin. Opo. Sige po, taas po tayo dito. Parang mas maganda na yung pagkakadesign dito, sir. Totoo po. No? Kasi lahat po ng mga napansin naming flaws sa design namin before, Oo. so in-upgrade po namin dito. Ano siya, nagtatunnel yung Hangin. umiikot yung hangin. Yes po. Kung makikita niyo po yung taas direct may airflow po talaga. Pati mas mahangin po talaga dito sa, lugar na ito. Opo. So, kahit po ito Yes, yung sir. summer, hindi iinit. Hindi Simple umiinit. lamang ang namin na hindi masyadong magastos. Ito direct yung yung first investment ko. Ito. Malaki na siya. Buntis na din. Yan, see yan po yung nag-champion sa goat show sa Rumsol. Mamaya direct ibababa natin sila. Pero itong dalawang ito baka hindi ko ibaba direct bagong lipat lang kasi dito. Describe natin, JR. Siya po yung 1-year-old dun sa goat show. Sa Rumsol dun sa Lipa. Out of 20 plus those po, siya yung grand champion sa Bower. So ngayon po, nasa 2 plus years old na po siya. Buntis na po siya ngayon. Ang tingin ko po sa ultrasound, twins po eh. Twin? Twins po.
Malambing po yan. Ito po yung mga bago naming dating na mga doors, mga newly imported. Ito po, si Plymouth Rock. Lahat naman po yan ibababa mamaya. Ito si Stellar Knight, yung mga bago po yan. Kasabayan po yan ni Future. Ito mga to. Po. Ito po, paborito ko rin pong dough, si Diana. Pansin nyo direct, ang ganda ng kulay, tricolor na dapol. Mga rare. Tandaan nyo direct yung yung bata kaninang nahabol sa atin. Oo. Ito yung nanay. Ito yung nanay niya. Kahawig din yun. Mga buntis na. Buntis na uli. Buntis Parang ulit. lahat ng side dito direct mga buntis na sa kanan. Itong nasa kaliwa mga may anak na eh. Ganda nito. So makita mo, direct eh. Yes, sir. Isa na lang ang tinitira namin. Isang mga anak. Yung mother, hindi masyadong nalulusyang. Parang walang anak. Ito direct available pa. Ito? Napakaganda nito. Ang ganda. Buhatin mga Daryl. Oh, Napakaganda po nun. Kung sino pong makakakuha nun, gandang genetic. Ang lakas ng dalaw. Lalaki po yan. Yan po yung bago kong magawa yung cross na yan, kay Dinar at Hunt. Yan po yung inabot ako 2 taon. Talaga? Opo. Dahil ito po ay anak ni Dinar yung nanay niyan. Then pinalaki ko pa po yung anak niya bago ko po binigay kay Hunt. Ayan na po yung naging produkto. Kaya napakaganda po niyan. Abga registered. Tricolor na dappled. Kung mapapansin nyo direct, kung mapapanood mo yung mga previous vlog natin dito, nag-level up na rin yung genetic natin. Malalaki na rin yung mga paanak natin dito. Pati sa kulay, maganda na din. Mga paanak na po ito ni Hunt, lahat yan nandito sa kaliwa. Malalaki na. Lalaki, no? Oo. Dati direct, mali ano pa, no? Ngayon, improve na yung kambing natin. Ngayon direct, nakahanda na dun yung yung mga ligumbre. Hindi ko pera. So, alam naman nila pagbababa na. Dediretso na sila dun. Kung kukumpara direct yung farm mo, nag-farm ko, mas presko dito. Mas presko. Mas mahangin. Dito lang sila papaanakin. Kapag umanak na direct, Oo. napalaki na yung bata ng 3 buwan. Ito kagaya nito, anak niya to. Opo. So, Pag napalaki ng 3 buwan, 3 iwawalay months. ko na. Ililipat ko na ulit po sa kabila. Si nanay, Opo. babalik doon sa kabilang farm. Pati yung anak. Pati yung anak. Opo. Maganda kasi direct na isang lugar lang yung paanakan mo. Kasi kung for example direct, 4 yung bahay mo tapos tigigisa nun may aanak. Ang hirap nun puntahan. So pag dito kahit magsabay-sabay sila, matutulungan mo agad. Yan. Parang ang Mga ilang sarap kilo gawin. kaya yan direct? Ito yung baby, no? 3? Ay, hindi. 4? Mga 15 na siguro yan. 15? 10 to 15. Ito? siguro. Ang bait naman. Kaya po maganda mag-alaga po ng kambing eh. Parang aso lang. Parang aso. Lalo pa po pag ginatas to, ito pa yung nasa nanay, kaya medyo mailap. Naku, once na Willie na inaantok mo. Sinayaw na eh. Kaya po pwede rin silang aspects. Pwede rin pangkarne. Kunin na. Sir. At hindi siya mabaho, ha? Hindi po. Pag nag-4 na buwan, nabaho na ho. Ganun. Naihi na eh. So lahat yan direct, yan, mga umanak na.
Ito na lang ang hindi pa waiting pa lang. Wala, ito may baby. Pansin nyo, direct isa-isa lang. Mhm. Para hindi bugbog yung nanay. Asan yung paano kong kambal? Asan yung anak ng isa? Nandun po sa kabila. Yun po yung mga nasa nursery. Para hindi po bugbog yung nanay. So yun ang nagagatas na bottled. Opo. Yun naman po yung optional lang. Pero yun nga po, ang kagandahan po kasi pag isa lang yung nasa nanay, solo niya yung gatas. Yun nga lang po, gagastos kayo. Pero base po sa experience ko, mas magandang practice po yung magwawalay ka talaga. Based on my experience lang. Sa yung winalay mo yung isa sinama mo sa nanay. Sino mas healthy? Ang mas madalas pa nga ho yung ginagatas eh. Kasi talagang nakatutok. Opo, mas marami pang nabibigay na gatas. Sabi ko nga sa inyo direct doon, minsan nga nakaka 3 to 5 liters pa isang araw. Oo. Eh ang kaya lang naman ng kambing nasa maswerte na 2 to 3 liters ang ma-produce araw-araw. Yan. Bababa po natin ito ngayon. Okay. Ganun pa din po Doon proseso. kagaya doon kanina. Opo. Dito sila pupunta sa gitna. Opo, dyan po sa baba. Kasi ang mga pregnant po, dapat sila po ay nakakagalaw. Para kapag sila po ay aanak, sila po ay kumbaga naka-active po. 'Di ba pag ang tao nga po ay aanak, 'di ba? Galaw-galaw ka para pinapalakad. So ganun din po sa kambing, para ma-exercise. Ang sarap ng hangin dito. Presko po talaga dito eh. Kaya makita mo direct yung ventilation, nakaharap. Yan ang tinatawag na sa mga seminar na may orientation ng tamang pagtatayo ng bahay ng Ng kambing. bahay. Saan nakaharap. So kung yung hangin papunta rito, tama-tama matatrap niya, papasok dito sa loob. Yung paglubog ng araw ay nasaan dahil yun ang mainit sa hapon. Oo. Tumaya ka tamyan. Pero ang araw po dito ay pag ganun. Nandito ang kanluran. Protektado ng simple na orientation talaga. Pero malaking pakinabang sa hayop. Pati direct makakwento ko lang. Yung bahay dito is mas malaki ang space niya. Kumpara dun sa kanina. Para talaga siya nakadesign para magpaanak talaga ng Ilang kambing. square meter yung isang pen? Ito pong kada poste ay 3 meters po ito eh. So 1.5 meters po 1.5. ito. Ang lapad po ay 1.5. Ito po mga 2 meters po ito. Sige po, bababa 1.5 po. by 2. Pero yung mga ano po, yung may mga anak, hindi po natin ibababa. Kasi baka Kasi mga andito lang. yung mga buntis lang po para ma-exercise. Okay. Pakita natin yung mga buntis. Diyan po kayo makakita direct ng mga mabibilog talaga. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.